Ngayong araw nga ay mag-overtime na naman ako. I-flex ko nga lang pala tong nabili kong damit sa Amazon. Meron nga yung electric fan sa loob. Bagay na bagay nga ito sa mga agricultural category na nagtatrabaho dito sa Japan. Nakita ko nga lang pala ito sa post ni Miss Angie Gabor. Sikat na farmer siya dito sa Japan. Kaya thank you Miss Angie Gabor. Alam nyo ba na kapag summer dito sa Japan ay napakainit? Kung ikukumpara mo nga ang summer sa Pilipinas at summer dito sa Japan, di hamak na mas malamig dyan sa Pilipinas. Diyan nga kasi sa atin ay presko ang hangin. At dito nga sa Japan ay halos walang ihip ng hangin at napakaalinsangan. Kaya nga sa mga nagbabalak na mamasyal na turista dito sa Japan, sinasuggest ko nga na huwag kayong pumunta dito ng summer. Napakainit talaga kasi dito. I suggest na spring, autumn at winter na lang kayo pumunta. Kakasiguro ako na kapag pumunta kayo sa mga season na yon ay magi-enjoy kayo ng sobra. Ay siya, at papunta na nga ako dito sa aking ginagawa. Yan nga palang nakikita nyo na parang putik na yan ay dumi ng baka. Napupuno na nga at kailangan ko ng i-vacuum sa kabila. Yan nga pala mga dumi ng baka na yan ay nire-recycle. Magiging lupa nga yan makalipas ang ilang araw. Masyadong maalikabok nga ngayon kaya nagtakip ako ng muka. Habang naghihintay nga ako na mapuno, ay kukuha nga muna ako ng lupa na na-recycle na. Napakaganda nga nito sa mga pananim. Dahil ito nga yung tinatawag nilang organic fertilizer. Itong mga pinapakita ko nga pala sa inyo na to ay trabaho ng isang dairy farmer. Bukod nga sa paggagatas ng mga baka, ay pwede rin kayong pagtrabahuhin ng inyong boss sa field. Katulad na lang nitong ginagawa ko. Ito nga kasing ginagawa ko ay overtime lang. Mahirap nga itong aking ginagawa pero okay lang. Nagpapasalamat nga ako dahil maswerte at may overtime. Sa ibang company nga kasi ay hindi nagpapa-overtime ng katulad sa ganito. Dahil karamihan ng OFW dito sa Japan ay gusto ang maraming overtime. Dahil may chance ka nga na mas malaki ang magiging ipon mo. Bukod yon sa pagtitipid na gagawin mo. Marami kasing temptasyon dito sa ibang bansa. Marami kang makikitang mga gamit na hindi mo mabibili sa Pinas. Kaya nasa sayo na nga lang kung paano mo iingatan lahat ng mga pinaghirapan mo. Dahil kung hindi mo nga iingatan ang mga pinaghirapan mo, ay mawawalan lang ng saysay yung pag-a-abroad mo. Hindi madali ang pagiging isang OFW. Dahil sa kagustuhan mo ngang kumita ng malaking pera, ay kailangan mong lumayo sa pamilya mo. Sabi nga nila, OFW lang daw ang nakakaintindi sa damdamin ng OFW. Kaya kung OFW ka, saludo ako at proud ako sa'yo. Aahon din tayo at papanig din sa atin ng panahon. Sana nagustuhan niyo tong video na to, pa-like and follow po. Yun lang, bye-bye!